Shades po! Shades! Ma'am, alokin ko po kayo, ma'am, oh. Mga shades, belt bag, sinturon. Baka gusto niyo po itry. Libre sukat, ma'am, para makita niyo kung bagay sa inyo. Kaya nga hindi kita pinapansin habang naglalako ka kasi ayoko yung mga paninda mo. Tingnan mo naman, ang alikabok. Paano na lang kung bibili ako niyan, di ba? Tsaka yung ibang tao bibili niyan, mga ngate. Ma'am, wala namang problema. Bago niyo bilhin to, ma'am, pupunasan ko po muna. Alam mo, magdadahilan ka pa para makabenta ka. Wala yan. Yung mga paninda mo, mga bulok katulad mo, tingnan mo yung mukha mo, katulad ng mga paninda mo. Tingnan mo to, tingnan mo. Ito? Ha? Ha? Ito? Sa tingin mo original to? Hoy! Yung paninda mo, ang pangit! Di yan original, ano? Parang gawang ano ba yan? Ma'am, magaganda naman po to, ma'am. Kahit sa mall, ma'am, ganyan na din po ang nakalagay. Mas mahal pa nga dun, ma'am. Eh ito, palibasa, wala akong pwesto, naglalako lang ako. Mura nyo lang mabibili, ma'am. Eh malamang, mura sa'yo kasi mga peke yan. Alam mo ako, mayaman ako. Yung mga gusto kong gamit na bilhin, yung mga branded, yung hindi ako mangangati, hindi ako magkakagalis. E paano na lang, di ba, kung bibili ako sa'yo, eh tinakagasto pa ako ng malaki kung sakaling mangati ako. Ano, may pambayad ka ba pang ospital sa akin? Di ba wala kasi mahirap ka lang, kaya yan lang yung narating mo sa buhay. Pag titinda ng kung ano-ano, eh hindi pa nga ako sigurado, baka ninakaw mo yan. Ma'am, di naman po ako nagnanakaw. May maliit akong puhunan, pinaiikot ko po. Wala po sa bukabularyo ko yung magnakaw. Ang tanda ko naman para magnakaw, ma'am. Walang imposible ngayon. Kung gusto ng tao ng pera, hahanap ng paraan. Kaya yung mga nakaw na yan, ha? Tignan mo, maya-maya baka nandyan na yung pulis, hinahanap ka. Kasi marami nang nagre-reklamo at nakikitang nagnanakaw ka sa iba't ibang tao. Madamay pa ako dyan pag ako'y bumili niyan. Inaalo ko lang kayo, madam. Kung ayaw niyong bumili, wala namang pong problema. Ikaw yung may problema kasi. Lalapit-lapit ka sa akin. Tapos ako yung babaliktarin mo. Kapal naman mukha mo. Walis na nga sa harap ko. Kakadiri ka, matanda ka. Uy, Nay, nakita ko yung ginawa sa'yo ng babae, ah. Pasensya mo na lang yung mga ganong klaseng tao. Hindi kasi nila alam yung hirap ng buhay natin, eh. Oo nga. Hindi ko naman akalain na ganun yun. Inalo ko lang naman. Wala pa nga akong buhay na mano. Biglang nadalihan ako ng ganun. Ako nga, tinan mo nga itong mga pre-love kong mga sapatos, so kahit medyo mahirap yung buhay, okay lang, basta lumalaban tayo ng patas. Matagal ka na nagtitinda? Mga 1 taon na din po. Eh ako, bago pa lang. Hindi ko alam pasikot-sikot dito eh. Saan ba maraming tao? Alam nyo po, may alam akong lugar na pwede nating pagtindahan eh, yung wala masyadong masusungit na customer. Katulad nung kanina, hindi tayo mabubulyawan. Alam nyo, sumama po kayo sa akin. Tuturo ko sa iyo kung saan yun. Ah, sige, tara. Sama ako sa iyo. Tara! Good morning po, ma'am. Inspection lang po muna bago po pumasok. Anong inspection ang gusto mong mangyari? Protocol po namin, mag-inspect po muna sa papasok dito sa building na to. Sa tingin mo, magpapa-inspection ako sa katulad mo na mukhang magnanakaw? Ay, ma'am, di po ako magnanakaw. Sa pa, nag-apply po ako dito, may mga requirements, kaya pasado ako. Pasado ka kasi may backer ka, ganon. Hoy, sa itsura pa lang, oh. Mukhang nagpapanggap ka lang ng security guard dito eh, para makapagnakaw sa mga ini-inspectionan mo. Ano, kapag binigay ko tong bag ko sa'yo, hahablutin mo, itatakas mo, itatakbo mo? Kapal naman mukha mo, hindi mo ba ako kilala, ha? Nandito ako para magpapirma ng proposal at kapag napirmahan to, panigurado, magiging isa ako sa may-ari ng company to na pinagtatrabahoan mo. At tantanan mo ko, kasi pag ako yung naging amo dito, ikaw yung unang-una kong papatalsik. Eh, ma'am, ginagawa ko lang naman po yung trabaho ko. Ano po bang masama doon? Eh, kung ipakita nyo na lang po yung laman ng bag nyo, eh, tapos naman na tayo, pwede ka naman pong makapasok na. Ang masama yung mukha mo. Walis ka nga sa harap ko. Pangit-pangit mo, bakit pa hinaramang kakatulad mo? Ano, aalis ka o ipapademanda kita? Sige po, ma'am, tuloy na lang po kayo. Mag-logbook na lang po kayo dun sa reception, ma'am. Inutusan mo pa talaga ako. Tanga ka talaga eh. Yaman-yaman ko, lalagbook-lagbook pa ako doon. Pakialam ko sa'yo. Ang galing mo magbenta. Tinan mo, pati sa akin, nabenta mo yung iba. Eh, buti nga din po yung akin, naubos din, nakapaubos din. Naku, imposibleng di ka mauubos yung paninda mo. Ang galing mo kaya magtinda. Eh, siguro sanayan na rin po. Kaya nga, buti sinama mo ko dito, pati ako nakaubos tuloy. Eh, kasi pa, alam ko na rin dito yung pasikot-sikot eh. Alam ko na rin kung saan yung mga matatao, tsaka yung mga hindi masyadong magagalitin na customer. Ganun ba? Eh, kumusta naman yung benta mo?
Ito, okay naman po. Nakapaubos din. Kulang-kulang 1,000 din. Kulang-kulang 1,000. Oo, pero tapos ibibili mo uli yan ng paninda mo? Opo, para umikot lang din. Ganun naman talaga. Araw-araw, ganun naman ang ginagawa ko. Paikot lang ng benta. Tapos diyan ka pa kukuha ng panggastos. Eh, ganun naman po talaga eh. Eto, dagdag mo tong 1,000. Ay, naku, wag na po. Sige na, dagdag mo. Oh, para may panggastos ka sa inyo. Maraming salamat po. Napakalaking bagay na talaga nito. Alam mo, ang galing mo talaga sa sales. May alam akong hiring. Gusto mo, pumunta ka dun bukas. Magdala ka ng proposal. Proposal po? Eh, bakit naman proposal? Di ba dapat pag ganyan, resume yung pinapasa, hindi proposal? Di, ako na bahala sa'yo dun. Basta, punta tayo dun. Ako din magdadala dun. Bukas nandoon din ako. Basta, magkita tayo sa umaga, ha? Sige po. Proposal po ah. Oo, proposal. Kahit hindi mo na Englishin kung talagang hindi mo carry, di Tagalogin mo, basta proposal ang dalin mo. Sige po, magpapaturo na din ako sa mga kapitbahay ko kung paano gumawa ng proposal. O siya, paano? Hiwalay na tayo, dito na ako. Sige po, maraming salamat O ulit. sige, kita tayo bukas ha. Opo. Tagal-tagal ng investor niya. Teka lang. Namumukhaan kita. Parang ako, namumukhaan din kita. Bakit ka nandyan? Hoy, umalis ka dyan. Madudumihan yung upuan ng CEO. Sinong gusto mo upo dito? Eh ako ang CEO dito. Nagpapatawa ka ba? Hoy, FYI, pag napirmahan tong proposal na to, isa na ako sa may-ari ng company to. Kaya ikaw din, isusunod kita sa guard na patalsikin dito. Kaya pwede ba? Alis ka dyan. FYI, kung mapipirmahan ko pa yan. Dahil sa klase at tema ng pag-uugali mo, dun pa lang sa karusada, bagsak na ugali mo sa akin. Teka nga lang, ano ba pinagsasabi mo? May patunay ka ba na ikaw yung CEO dito? Malamang wala. Ako ang CEO dito, period. Ba't kailangan mag-e-effort na ako para patunayan ko sa'yo? Huwag mo akong nilalakasan ng boses, ha? Ako magiging next na may-ari dito. Kahit anong gawin ko, nasa kumpanya kita. Nasa opisina kita. At kahit anong likutin mo dito, akin. Kaya wala kang karapatan na pagbawalan ako kung anong gustong gawin ko. Pwede ba? Tapusin na natin tong larong to. Asan yung CEO? Tawagin mo na. Ako nga! Ano bang problema mo? Teka nga lang, ano bang pangalan mo, ha? Miss Gina Malimban. Joke lang po yun. Mamalimban, ikaw pala yan. Pasensya na ha, hindi mo naman sinabi agad na ikaw pala yung nagtitinda doon ng mga pipitsuging eyeglass, mga gano'n na, mga shades, mga belt. Alam mo kung bakit ako nagtitinda? Ha? Para sabihin ko sa'yo, hindi sayabang, boring lang ako sa buhay ko. Gusto ko lang maranasan kung anong nararamdaman ng mga taong mas mababa pa sa atin. Ma'am naman, masyado mo namang dinigrade yung sarili mo sa pagtitinda ng mga ganun. Alam mo, ang dapat sa'yo kasi mayaman ka, dapat nag-hokey ka, nag-golf, mga ganun. Tapos kasama mo yung mga matrona mong barkada. Ganun, bar. Ganun naman talaga dapat. Hindi kumot mayaman ka, nadudun ka na lang sa ganung mga lugar. Gusto ko yung mga parang mga pangmasa ang dating. Mahirap na laging isasaksak mo sa utak mo yung kayamanan mo. Kagaya din ng ikaw na wala ka naman palang ipagmamalaki, sobrang taas ng pagtingin mo sa sarili mo. Sorry na ma'am. Pero, alam mo ma'am, napakaganda mo po. Kaya, deal na natin to? Nagsasayang ka ng oras, Miss Eden, dahil meron na akong nakitang business partner. Ay, God! ay, pasensya po na. Ma'am Gina? Teka nga lang. Ito ba yung hinihintay mo? Siya nga. Teka lang. Ba't kaamoy mo nung nung nagtitinda ka ng mga sinturon, gano'n? Ibig mo sabihin, ano to? Mukhang taga-squatter? Eh, pasensya na po kayo ni Papa kasi naliligo eh, kaya... Pero nagpunta po ako dito kasi... Ito na po yung... Talagang pinapunta ko siya. At uulitin ko ha, yan ang isang ugaling hindi ko gusto sa'yo. Yung sobrang mapangmata ka ng kapwa mo. Samantalang si Kat,
nakita ko kung gaano ka galing sa sales. Naalala mo nung nagtinda tayo, di ba? Opo. Ang galing mo. At ikaw yung napipinto ko na maging business partner. Wait nga lang. Anong business partner? Hoy, siguro, okay. Magaling siyang mag-sales talk, pero wala siyang pinag-aralan. Ang dapat sa company, may pinag-aralan, may skills. Walang Hindi problema. katulad niya. Walang problema yun. Ang pinag-aralan, napapag-aralan. Ha? Kahit maglaan ako ng budget para mag-aral siya. Pero yung pag-uugali, nakadikit niya sa balat mo, sa dugo mo, sa buto mo. Wala ka ng pagbabago, Miss Eden. Kaya sinasayang mo oras namin, pwede ka nang umalis. Teka lang, ma'am. Parang awa niyo na. Pinaghirapan ko itong proposal na to. Parang isang taon ko itong pinag-isipan, tapos ganito lang yung ending. Ito yung tatanggapin yung squatter na to. Hindi ko problema yun. Problema mo yun. Sabi nga dyan, baho-baho mo, madikitan pa ako eh. Grabe din po pala yung babaeng yun, no? Ma'am Gina, teka lang po nagulat kasi ako sa mga nangyayari eh. Ang alam ko lang po dito, pupunta lang ako dito para magpasa ng proposal. Naguguluhan ka sa pangyayari. Opo. Pero alam mo, yung experience ko nakasama ka, ang saya ko noon. Ganun pala pakiramdam ng mga nagtitinda, no? Kakaawa din sila pagka hindi nakakabenta. Ganun naman po talaga yung takbo ng buhay. Minsan mahirap, pero makakaahon din po. Pero dahil nagpakita ka sa akin na napakagaling mo sa sales bukod sa napakaganda ng kalooban mo, kaya naririto ka. Gusto ko ikaw bilang maging business partner ko. Talaga po ba? Maraming salamat na hindi ko na po yan hihindian. Malaking opportunity na po yan sa buhay ko eh. At kagaya ng sinabi ko kay Eden kanina, wala namang problema yon kung hindi mo alam yung pasikot-sikot, pwede kang mag-aral. Take your time para malaman mo lahat kung paano natin palaguin ang business na to. Sige po. Paano? Celebrate tayo. Sige po. Tara. Ano, nabusog ka ba doon sa kinain natin? Opo, busog na ako. Naatok na. Ako nga din eh. Sinturod kayo. Ay, Tamo nga naman ang pagkakataon. teka lang. Miss Eden? Ikaw ba yan? Ma'am Gina! Ay, bili na po kayo mga sinturon, mga wallet at saka shades ko. Alam niyo po ba, mga branded po to, mamahalin po to. Pre-love ko na lang po. Benta ko na po sa inyo ng mura. Aalukin mo ako niyan? Alam mong mayaman ako, maalikabok yan, di ba? Paano kung mga ako? Ayan yung mga dialogue mo noon eh. Di ba? Ang sakit pagka ibinato sa'yo yung mga ganong salita, di ba? Ma'am, hindi naman po kayo magkakagalis nito. Kasi ako po mismo yung bumili nito. Tsaka di ba, hindi ako bumibili ng mga mumurahing pipitsugin lang. Mga branded po to. Second hand nga lang. Paano kung sabihin ko rin sa'yo na baka mga ninakaw mo lang yan? Ma'am, hindi po ha. Alam niyo, mayaman ako dati. Ba't ako magnanakaw? Kaya nga, mayaman ka dati, ngayon mahirap ka na. Malay ko kung ninakaw mo yan. Ma'am naman, bili na po kayo. Pagkain ko na lang eh. Alam mo, ha? Nasa magandang posisyon ka na sana eh. Kung ginalingan mo lang at ginandahan mo yung pag-uugali mo. O ngayon, alam mo na kung ano yung nararamdaman ko. Noong mga panahong kung laitin mo ko habang nagtitinda ako. Tsaka siguro naman, dahil ngayon na naghirap ka na, siguro naman alam mo na dapat hindi naman talaga dapat nang lalait ng kapwa. Tama po kayo. Sangayon po ako sa inyo. Sana siguro marami na akong pera ngayon, no? Mas marami pang pera kung naging maayos yung pakikitungo ko sa inyo. Pero Ma'am Gina, kahit bilhin yun lang po itong mga paninda ko para lang po may pangkain ako. Alam mo, siguro yan ang way na ginawa sa'yo para maunawaan mo ang lahat. Yung sobrang taas ng lipad mo, ay ayan ka nang bumagsak. Aanihin ko ba yan pag binili ko yan? Pumunta ka na lang sa office bukas. Bibigyan na lang kita ng pampuhunan para madagdagan mo yung puhunan mo. Ma'am Gina, totoo po ba yung narinig ko? Bibigyan akong puhunan? Oo. Naku, Ma'am Gina, malaki po tong pagkakataon para sa sarili ko na makabangon ulit. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, hindi ko sasayangin yung perang bibigay niyo sa akin. Basta yung pagbabago mo, pagpatuloy mo ha. Hindi maganda kasi sa tao yung sobrang mapagmataas ka. No? Sige po, Ma'am Gina, punta na lang po ako sa office niyo bukas. Tara Tara na. na.